ang aircraft na to ay Boeing Vertol 107-2. So, biometrical altitude 700 feet, baba lang, no? So, ground speed, okay, 121, hindi ko alam yung KTS. So, saan yung kanyang saan siya galing? Check natin sa siya nang galing. Oh, hindi siya matrace, no? Kung saan siya galing. Ito na yon. Basta yung kanyang location na parang dito siya, General Santos City from Jinsan. Ang galing. Saan ka na kanyang kanyang target landing. Ayun, pa-landing na siya sa 89, 88, 90. Taas baba si helicopter, no? 91, 92, 93, pataas siya ulit. So saan ang kanyang going? Meron ding meron aircraft naman Singapore to Airbus. Not available naman ito kung saan siya, no? Wala siyang maibigay na detalye. Pero masyadong mataas ito si SAF 80 Singapore Air Force. Oh, galing nga. Singapore Air Force. Ano meron? Wait lang. Saan ang tungo? Wala siyang walang address. Walang detalye ang destination ni Singapore Air Force. Tapos ito naman si chopper helicopter, si Boeing Vertol 107-2. Siya naman ay galing sa Jinsan. Tapos malamang Davao lang ito na yan. Ikot-ikot na siya, oh. Meron namang palapag sa Jinsan. Cebu Pacific to General Santos City. So guys, PAL. Okay, balik tayo kay helicopter. Palanding na ba siya? Anong ginagawa niya? Parang ikot-ikot lang siya, oh. Yan, paikot-ikot lang siya. So kaya yung kanyang iniikot-ikotan na yan. Hindi kasi mahanap yung sa Google Maps na yan kung anong address talaga, specifically sa Davao City. Basta ang kanyang taas ay nasa 700 feet. Yun. Steady. So KTS pala parang kilometer. Kung sa pa yan, kilometer per hour, no? Kung sa lupa, kung sa mga bus. Ito naman siya, parang hindi naman gumagalaw. Gumagalaw pala pero mabagal. Kasi napakataas dito si Singapore Air Force. Napakataas niya. 26,000 feet. So ito si helicopter, 700 feet. So kung ikaw ay taga Davao at meron kayong narinig ng gantong malakas na ingay ng helicopter na paikot-ikot sa inyong papawid. So ito po ay Boeing Vertol 107-2 na nanggagaling siya sa General Santos City. Di ko alam kung maglalanding ba siya sa ating paliparan dito sa Davao City. So time check is 11:54. So naghahanap siya ng helipad. Tama ba? Gumbuguhit siya, no? Ikot-ikot, sayang ang fuel. So, sino kaya ito? Sa tingin nyo? Sino kaya siya? Sino kaya nagmamayari? Sino kaya ang sakay? Kasi mga sumasakay ng ito, VIP. Boeing Vertol 107-2. So, dumiretso siya ulit. Okay. Saan kaya ang kanyang tungo? So, sayang, no? Hindi ko mahanap yung
yung kanyang pinaka location sa Davao kung saan siya nag ikot-ikot kasi nga yung ating Google Maps na hindi masyadong maintindihan ang wala tayong nakitang geography, wala tayong makitang mapa. Basta sa lang ha, sa mga curious ngayon dito sa Davao City. So yun po yung yun po yung naririnig ko yung ingay, kulay puti na aircraft. So pataas na ang kanyang lipad. So panigurado VIP to. Para siyang merong search and rescue operation kasi paikot-ikot siya. Yan. So di ko alam kung saan siya kanina nagpaikot-ikot. Sayang. Ngayon pa siya gumanda yung kanyang ito. Umiikot-ikot si helicopter bandang sa may Samal Davao Street. Tama ba? San Juan Agdao, no? Doon malapit. So ito yung Santa Ana Wharf. Yan. So dito siya nagpaikot-ikot sa harap ng Jerome Agdao. Saan yung Jerome Agdao dito? Ito yan may islet. Ano yan? Bakit may islet yan? Yan dyan siya paikot-ikot sa harap. Tapat. So, parang meron siyang ginagawang search and rescue operation. Tapos yung tulay naman, dito naman malapit. Yan. Ito yung sa may tulay. Itang asan ba yung dito? Yung Ashwila Cove. Ayun, umikot. Bumalik. O nga pala, may gulong pala to. Kita ko kanina para may gulong siya. Hindi ko na-videohan eh. Mabilis ang pangyayari. Iyon pala. Ano pala to? Helicopter na di gulong. Tama pala. Kaya para siya umikot. Naghahanap siya ng... Ayun, wala na. Nawala. Uy. Wala pa. Ayan. Ayun, nag-landing na siya. Okay. Galing, no? Helicopter na may gulong. So, sino kaya sakay nito? Malalaman natin yung mamaya sa balita. Sunstar Davao, Mindanao Star, ABCBN, TV5, and GMA. SMNI, of course. RPN, may RPN pa ba? PTV, yan. Kahanit 25. Ayan, pa-landing na siya. Ibig sabihin nag-landing na yan. Kasi 0 feet na kanyang taas. Galing. Parang ito gusto kong bilhin chopper pag magkapera na ako. I mean sasakyan. Yung pwede siya sa runway, pwede rin siya sa helipad. Ang galing. Boeing Vertol 107. Galing siyang General Santos City. Baka sa Pacman, hindi ko alam, no? Tingnan natin. Boeing, ano yan? Pangalan. Ayun. Boeing Vertol 02, Philippines. Statement of PRO 11 on Boeing Vertol. Okay. Yun, ganda Yan na nga, nakita ko kanina. Ang galing. Yan ay tsura, kulay puti. Wow, panggira talaga siya, no? Lakas. Stig. Sana all. Grabe, no? Katakot, no? Mukha, ibig sabihin, pag ikaw ay sabihin natin na mga insurgency, mga sabihin natin NPA, Abu Sayyaf, at kung ano pang mga kaliwa, mga kumakalaban sa state na gobyerno. Tapos biglang may dilipad-lipadagan kasi yung himpapawid. Ayan, ganda. Panggira pala to, Warcraft pala, Marines. Kaya pala paikot-ikot sila sa sa may bandang Samal.
Basahin natin. The Boeing Vertol CH-46. Okay, sige. Ito yun, sige na. The Boeing Vertol CH-46C Knight is an American medium-lift tandem rotor transport helicopter powered by twin turboshaft engines. It was designed by Vertol and manufactured by Boeing Vertol following Vertol's acquisition by Boeing. US Marine. Okay, so, asan yung Pilipinas atin dito? Meron yun eh. Sayang, di ko nakuhaan. Sayang. Nakapanghinayang. Di ko nakuhaan kanina pagdaan. Ang sabi dito. Make it clear that we want to make it clear that no foreign entities are involved in the legitimate operations carried out by the Philippine National Police. As a sovereign country, the Philippines maintains complete control over its internal security and law enforcement, guided solely by its own set of laws, regulations, and policies. The PNP operates independently within this national framework, ensuring that all actions and decisions adhere strictly to Philippine law. While there are provisions for foreign military assistance in certain operations, such involvement is strictly regulated and can only occur under established treaties or mutual agreements between the Philippines and other countries. Such arrangements are managed through formal channels and are not part of the day-to-day activities of the PNP. Therefore, any external military participation is outside our operational domain and is not directly handled by the PNP. Our primary commitment remains to uphold and enforce the rule of law within the scope of our national jurisdiction. The PNP is dedicated to ensuring that all law enforcement activities are conducted with the utmost respect for legal standards and the principles of justice. So, you know, ang sabi ni Madam De La Rey, kung saan statement, no, ng Police Regional Office 11 on Boeing Vertol 107, a helicopter commonly used by the US. Kaya pala. We want to make it clear that no foreign... Diba? Ako nga no, na ano nga ako na-caught yung aking attention. Kasi iba ang itong tsura. Kulay puti na may mga gulong. Tapos yun. Basta pang pang warship, warcraft. Basta pang war na aircraft, ganun. So, sa tingin niyo? Okay ba yung ginagawa kong update? Okay ba yung, yung akong share na information ngayon? Ibig sabihin, share na experience pala, rather, no? Experience. So, okay ba yun? So, shout out mga taga Davao City, lalo sa may taga Agdao, no? Sa may San Juan, basta, Poblacion, South Poblacion, Agdao District. And also sa mga barangay Lapu-Lapu, San Juan, ganun na. So, ano sa tingin niyo? Anong experience nyo kanina? Ano ang yung nararamdaman nung nakarinig kayo ng napakalakas na tunog, no, ng helicopter? So, yun po ay Boeing Vertol 107-2. Wala siyang napaka-rare na makakita ng ganong helicopter sa ating himpapawid, sa ating atmosphere. So, yun na natin agad yung ganong information. So, yun pala, from General Santos City. And yun na nga, hindi siya made in Philippines, or parang wala pa tayong ganun sa Pilipinas na na-acquired ang ating government. So far, as far as I know, wala pa. Kaya ganun lang ako na amazed, na surprise, and